Job, Kabanata 36. Idinagdag pa ni Elihu, "Magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin, pagkat ayon sa Diyos itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayang ang aking Diyos ay makatarungan. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan, pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Kung ang tao'y nagagapos o natatanikalaan o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang nagaharing hambog na isipan. Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Puot ang nagahari sa dibdib ng masama. Parusahan man ng Diyos, ayaw pa ring magmakaawa. Sa kanilang kabataan, sila ay namamatay. Nagwakas sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagturusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kaguluhan, pinagtamasa ka niya ng kapayapaan at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Ngunit ngayon, ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ng dumaing, ay wala nang mangyayari. Ang taglay mong lakas ngayon ay wala na ring silbi. Huwag mong naising ang gabi dumating na. Ang oras na ang mga bansa ay mawawala na. Huwag mong isipin ang magpakasama. Ito ang dahilan, kaya ika'y nagdurusa. Alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan at walang kasamaang maaaring ibintang. Lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa. Kaya ikaw man ay magpuri rin at sa Kanya ay dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namasdan, ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Di masusukat ng tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa'y itinataas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam at kung paano kumukulog sa kalangitan. Pinagliliwanag niya ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kailaliman ng dagat. Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan at masaganang pagkain, tayo'y hindi pinagkaitan. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ipinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban at ang kanyang galit laban sa kasamaan.